So kinakailangan ay malaman mo na ang karapatan ng lalaki, which is ang asawa mo, na kailangan mong tinatawag na ibigay, obligadong pagsunod sa asang babae sa lalaki. Obligasyon ng babae na sumunod sa kung ano man yung utos ng kanyang asawang lalaki. Maliban lamang kapag ang kanyang utos ay ito ay pagsuway sa Allah. Alam ba, okay, honey, bumili ka ng ano doon, ng alak. Okay, bumili ka ng sigarilyo, magbinta ka ng pornography, bawal na yan. At kung hindi magkakamin ni Fawaz yun siguro. Subukan mo, bro. Okay. Then at the same time, sabihin, yung mga pag-uutos niya na ilagpas sa kakayahan ng asawa niya. You know? Pwede kang tinatawag, actually pwede siya mag-utos sa ganito, pero pag hindi na kaya, hindi na obligasyon na sundin yun. Kasi hindi na kaya. Kasi kahit nga tayo, pag inutusan tayo ng Allah sa mga bagay na natin kaya, ang mas matanin nag-obligado sa atin. No? Tulad ng pag-aayon, kapag hindi mo obligado, hindi ka mo kaya mag-aayon, no? Mayroong excuse. Hanggang sa magkaroon ka ng kakayahan. So kailangan alam natin lang yung mga bagay, ika nga kung ano yung ating gagawin. Karapatan, of course, sexual kasiyahan. Huwag natin elaborate ito kasi lang natin lahat to. No? Sexual. Karapatang sexual sa kasiyahan. Of course, sila ay malayo pa. Pero mas ito ay ginawa natin para maging halal sila sa paningin ng Allah. Ano man pag-uusap nila, ay magiging tinatawag na halal. Malinaw? Then, at the same time, inshallah, yung mga papilis o ano pa man yan ay sa pagkakasundo nila, paano nila ayusin yan. Huwag niyo akong gambalain sa bagay na yan. Busy ako. Hindi Pangatlo, hindi magpapahintulot ng babae sa pagpasok sa loob ng tirahan sa sino mang tao na ayaw papasukin ng asawang lalaki. So ito dapat malaman ng babae na kinakailangan sa pag sinabi ng asawa na ayoko na papasukin yung tao na ito o yung sino man na ito. So bawal yan. So kailangan obligadong sumunod ang babae. Ganong pinangalagaan. Kumbaga kasi natin alam, lalo pat malayo sila sa isa. Diba? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Diba? Magkakaroon tanatong na malaking fitna. At yan ang pinangalagaan ng Sharia, yung sabihin natin, yung, kumbaga, yung, ng pag-aas, yung pagitan ng mag-asawa. Then, of course, pang-apat, hindi paglabas o pag-alis ng bahay ng isang babae maliban na lamang sa kapahintulutan ng kanyang asawang lalaki. So, kinakailangan ay mayroong kapahintulutan ang tinatawag na asawang lalaki. So, malinaw, Lorhaina, kapag ikaw ay magta-travel, no, sa isang sabihin natin sa isang lugar, at alam mo yun ay pagta-travel na yon, kinakailangan hingin mo sa kanya yung pagpayag. Okay? Hingin mo sa kanya yung tinatawag na sabihin natin ay pagpayag, sapagkat yan ay bagay na kung saan ay ano sa atin ang Sharia. Doon pang-5, mga kapatid, at bilang tinatawag na panghuli ay walang iba kundi yung pagdidisiplina. Okay? Yung tinatawag na pagdidisiplina. So ibig sabihin kapag ang pagdidisiplina in terms sa mga halimbawa pagdidisiplina siya, kailangan sumunod yung tinatawag na sabihin natin ay babae. Ninaw? So karapatan magdisiplina sa kanyang asawa sa pagsuway ng asawang babae sa kanya ayon sa makatarungang mabuting pamamaraan. So kapag halimbawa, minsan babae sumusuway ng bahagya, hindi maiwasan yan. Kaya naman, disiplinahin mo sa makatarungan na pamamaraan. Mga kapatid, so any question? Walang katanungan?